Pare, pumayag ka na. Dito na muna natin patirahin sa bahay yung kumpare ko dahil ang daming mga anak niya. Wala siyang matutuluyan kundi tayo lang. Sige na, pumayag ka na. Anong pumayag? Pumayag na nga ako na mag-board ka dito sa bahay ko dahil parehong malayo ang eskwelahan na pinagtatrabahuan natin tapos magsasama ka pa ng isa pa. Andito na pala siya pare oh. Sandali, bubuksan ko ang gate para makapasok siya. Neil, ano ba? Bakit mo bubuksan ang gate? Pumayag na ba ako na dito siya tumira? Pare, maawa ka naman oh. Ito na nga pala siya oh. Paano mo nabuksan ang gate, paring David? Pumasok na ako pare kasi bukas naman eh. Pwede ba kaming makiinom? Oo naman pare. Sandali, kukuha ako ng tubig para sa mga anak mo. Neil, ano ba? Kung makaasta ka, parang ikaw ang may-ari nitong bahay ah. Pumayag na ba ako? Alvin naman oh, guru ka. Wala ka bang awa? Hindi mo ba nakikita na nakakaawa ang kalagayan nito ni paring David? Pinalaya sila ng asawa niyang may kabit sa bahay nila. Wala silang mapapalipasan ng gabi kundi dito lang sa bahay mo. Tsaka, di mo ba napapansin? Sobrang gwapo nitong si David oh. Matangkad at moreno. Pwede mong isali sa mga pageant sa bayan. Pero pare, may mga manok na ako sa bikini open sa bayan. Tsaka, ayaw ko sa mga bata eh. Ang dami niyang dalang anak. Guguluhin nilang bahay ko. Lalo pag nasa eskwelahan ako. Hindi yan pare. Doon natin ikulong ang mga bata sa bakante na kwarto doon sa likod ng bahay mo. 'Di ba? May isa ka pang unit doon for boarding house. Doon sila muna. Salamat paring Neil. Hayaan mo. Bukas na bukas din, maghahanap ako ng trabaho sa bayan. Magaling ako sa construction. Madali sa akin makahanap ng trabaho. Talagang dapat makahanap ka ng trabaho, David. 5 anak mo. Hindi pwedeng libre ang boarding house dito sa bahay ko. Opo, Sir Alvin. Guro po pala kayo, sir, sa bayan? Oo, guro ako at running for principal na din. Kaya dapat maayos ang imahe ko dito dahil kung hindi, madudungisan dito sa bahay ko. Grabe ka naman, Alvin. Hindi naman yan gagawin ni David na dudungisan ang imahe mo dito sa bahay mo. At saka, hindi nakakadumi ng pagkatao ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa pagpapatira mo dito sa bahay mo, kay David. Anong hindi? Nakalimutan mo na ba, Neil? Minsan na akong na-issue dito. Yung mga lalaking nag-board dito sa bahay ko, napagkamala na may ginagawang masama dito sa bahay ko, kaya nag-iingat ako eh. Grabe ka naman, Alvin. Ibahin mo to si David. Pamilyadong taong ito si David. Hanap buhay lang aatupagin ito. Hindi to nagtutulak ng droga. Huwag kang praning, Alvin. Magpiprinsipal ka lang. Praning ka na. Ibahin mo to si David. Nag-iingat lang ako, Neil. Ikaw, David, siguraduhin mo na hindi ka gagawa ng masama dito sa bahay ko ha. Pag nasa eskwelahan ako, bantayan mo dito minsan ha. Masusunod po, Sir Alvin. Ang taas na pala ng ranggo po ninyo sa eskwelahan ha. Magiging principal na po pala kayo. Congrats po sa inyo. Ako, hamak lang po na construction worker. Kaya hindi ko po sisirahin ang imahe ninyo dahil lang sa droga. Okay. Hayaan mo. Meron namang ALS doon sa eskwelahan ko. Pwede kang mag-aral kung gusto mo. Natapos mo bang high school mo? David? Hindi sir eh. Elementary lang pong natapos ko. Eh di ayos. Pwede ka sa ALS namin. Pwede kang makatapos ng high school. Papasok ka lang tuwing Sabado. Sige po. Pwede naman sir. Susubukan ko pero unahin ko muna ang construction. Talaga naman. Dapat unahin mong trabaho mo dahil 5 anak mo oh. Nakikita mo.
Kinakain na nilang mga pagkain ko sa rep. Pagsabihan mo nga sila, Neil. Ando na sila sa kusina oh. Ako na po sir. Pasensya na po. Gutom na kasi sila eh. Hindi pa kasi sila kumakain sa buong araw eh. Hayaan mo po, sasawin ko sila, Sir Alvin. Okay lang David. Mga biskwit ko naman lang kinakain nila. Okay lang yan. Hayaan mo na sila. Hindi naman yan mga pagkain ni Sir Alvin mo eh. Sir Will, ito po ang laging nangyayari dito sa bahay ko. Isang linggo ng ganito. Yung mga pagkain sa rep, hinahayaan ko na lang pong kainin ng mga anak ni David yon dahil naaawa na din naman talaga ako sa kanya. Si David, hiyang-hiya po siya sa mga anak niyang gutom. Wala sa akin kung pagkain lang naman. Wala sa akin yon. Hindi dapat pinagdadamot ang pagkain. Pero hindi ito ang problema eh. Mula nung dumating si David dito sa bahay ko. Si David po mismo ang problema ko. Hindi ang mga anak niya. Dahil mula nung dumating dito si David sa bahay, lahat ng mga problema sa bahay ko, inayos niya po niya. As in, lahat. Inayos niya yung tumutulong bubong. Inayos niya yung shower sa banyo na sumasabog minsan sa lakas ng tubig. Tuwing galing siya ng trabaho mula sa construction, naghahanap po siya ng aayusin dito sa bahay. Opo, naghahanap siya ng mga gawain sa bahay ko. Mga gawain na pwede po niyang ayusin. Bilang ganti niya raw po kuno sa pagpapatuloy ko sa kanya dito sa bahay. Nililibre ko naman siya ng pagkain pati mga anak niya. Yung pagpapatuloy, may bayad po yun. Doon sa boarding house doon sa likod ng bahay namin. 1,000 po kada buwan ang upa niya sa kabilang kwarto sa likod ng bahay. So bakit siya maghahanap ng mga gawain dito sa bahay ko, di ba? Kasi nagbabayad naman po siya sa pag-board niya po dito. Halos lahat naaayos na po niya. Mga tubo sa lababo, mga tumutulo, lahat yun tinakpan niya. At sinabihan ko po siya isang gabi, tama na kasi alam ko pagod rin po siya sa trabaho niya sa bayan sa construction. Isang gabi noon, David, tama na. Sige na, magpahinga ka na. Alam kong pagod ka sa construction. Bukas na lang yan, nagripo na yan. Marami pa namang tubig sa drum. Huwag mo lang intindihin yan. Pahinga ka na dun. Hindi sir. Aayusin ko ito agad kasi may pasok po kayo bukas eh. Dapat may tubig kayo sa shower. Kasi mahihirapan kayo kapag sa drum pa kayo sasalok ng tubig gamit ang timba. Lalaki naman ako eh. Kaya ko na yun. Kaya sige na. Hayaan mo na yan. May pagkain dun sa mesa. Manok at tinapay. Tinabihan na kita, sige na. Kain ka na dun. Alam kong gutom ka na. Wika ko po noon sa kanya, Sir Will. Sir Will, nagtungo si David noon sa kusina at nandoon po si Neil. Narinig ko pong pinag-uusapan nila ni Neil nung bahagyang sumilip ako sa may kusina upang tignan sila. Nung mga oras na yon, may nalaman po ako sa pinag-uusapan nila ni David. Kaya po napasulat po ako sa inyo, Sir Will. Habang kinakausap ni David si Neil, itong mga pinag-usapan po nila. Neil, bakit hindi pa nag-aasawa si Sir Alvin? Sobrang maayos ng hanap buhay niya, di ba? Magiging principal na siya. Kayang-kaya niya na magpamilya. Bakit single pa rin siya? Wika ni David kay Neil, na isa ring guru po kagaya ko, si Neil. Sumagit naman po si Neil, Sir Will. Andoon lang ako nito sa may likod ng ref. Nakikinig talaga ako sa kanila. At ang sagot ni Neil, "No, David, malabong mag-asawa yan si Sir Alvin mo. Alam mo kasi, ni minsan hindi ko pa yan nakita na may girlfriend eh. Since birth. Walang babae na na-link dyan. Ewan ko ba pihikan ata yung tao na yan eh. Pero may isang guru sa amin sa eskwelahan na babae na parang nababaliw dyan kay Sir Alvin mo. Nagkakagusto dyan. Araw-araw yung nagpapapansin dyan kay Sir Alvin. Kaso hindi naman pinapansin ni Sir Alvin mo. Ewan ko ba dyan kay Sir Alvin mo, manhid ata. Parang walang plano magpamilya. Nga pala, bakit mo yan tinatanong sa akin, David?
Wala sir. Naisip ko lang naman eh. Alam mo David, kung babae lang yun si Sir Alvin mo, sigurado ako niligawan mo na yan oh. Kasi, ang bait di ba? Hindi madamot. Pinatira ka dito tapos palagi ka pang tinatabihan ng ulam at tinapay sa gabi. Yung mga anak mo, binila ng mga damit. Tapos, tinuturuan pang magbasa tuwing wala ka at pag wala na siyang pasok. Oo nga po sir eh. Siguro kung babae lang talaga yan si Sir Alvin mo, niligawan ko na yan. Nakakabigani kasing ugali niya eh. Daig pa niya mga babae. Sobrang bait at napaka mabuting tao. Oo nga ano, tama ka talaga David. Kaya alam mo, David, hindi ka na makakakita ng tao na kagaya niya ni Sir Alvin mo. Oo nga po sir eh, tama kayo. Kaya alam mo, Nel, lahat ng sira dito sa bahay, inayos ko na bilang ganti sa kabutihan niya sa mga anak ko. Nakakabilib talaga itong si Sir Alvin. Sir Will, iyan ang mga binitawan na salita ni David patungkol sa akin. Hindi ko alam na yun na pala ang nabubuo na imahe ko sa paningin niya. At hindi ko akalain na lalala pa po iyon. Opo, tamang narinig nyo, lumala pa. Lumala po ang pagtingin ng tao na ito sa imahe ko. Hindi ko sinasabing may gusto siya pero yung pagtingin po niya sa imahe ko, talagang palala ng palala. Isang gabi noon, habang nagluluto ako, nakita ko si David na kararating lang galing sa construction sa bayan. Tinawag ko siya para alukin ang pagkain na niluluto ko. Bigla po siyang napalingon sa akin sa kusina at natulala sa akin. Diretso ang tingin niya at napakaseryoso niya. Eh di yumuko ako kasi nailang ako eh. Naisip ko baka bad trip siya, kaya ganun siya makatingin. Pero inalok ko pa rin siya ng pagkain hanggang sa napansin ko na bigla rin siyang yumuko pag alis ko ng tingin ko sa kanya. Nahiya po ba siya dahil palagi siyang nakakalibre ng pagkain dito sa bahay ko? O nahiya siya dahil hindi ako nagbabago ng trato sa kanya tuwing gutom siya? Inaalok ko po siya ng pagkain, lalo na ang mga anak niya. Nahihiwagaan ako ng mga panahon na ito, Sir Will. Bakit ang seryoso na po niya? Bakit hindi na siya gaya ng dati? Dati-rati, nagpapasalamat lang siya tuwing bibigyan ko siya ng pagkain. Pero ngayon, natulala po siya sa akin na parang may halong pangamba. Eh di iniwan ko na lang yung niluto ko sa kusina at nagmap ako ng sahig ng kwarto ko. At walang hiya, bigla pong dumating si David sa may kwarto ko at bigla na lamang po niyang inagaw ang map sa akin at ang sabi niya, siya na lang daw po ang magmamap ng sahig ng kwarto ko. Sabi ko naman, hindi. Gawain ko naman talagang magmap ng kwarto na ito, David, tuwing gabi. At pilit ko pong inagaw ang map noon sa kanya. David, ako na nga sabi eh. Kumain ka na lang dun sa kusina kung gutom ka na. At ako na lang magmamap nito. Ngunit naagaw niya na naman po ang map at minap niya yung buong sahig ng kwarto ko. Umalis ako. Hinanap ko si Neil. Buti andoon si Neil sa kwarto niya. Tinanong ko si Neil, Neil, ano bang nangyayari kay David? Bakit ang seryoso niya at nangaagaw ng map? At ang sagot ni Neil, bakit Alvin? Ano ba ginawa niya? Ayun, minap ang buong kwarto ko at nilinis niya. Umalis ako kasi nahihiya na ako eh. Ang seryoso ng muka, naiilang ako. Parang ang lagkit-lagkit niya ngayong gabi. Anong nangyayari dun? Nako, Alvin. Ayaw lang talaga ata no na nakikita ka pang nagtatrabaho tuwing galing ka ng school. Ayaw no na mapagod ka pa ata dito sa bahay mo. Ang gusto ata ni David lahat ng gawain dito ay siya na ang gumawa. Bilang pagtano ng utang na loob sa'yo sa pagpapatira mo dito sa kanya at mga anak niya. Ha? Bakit niya naman naisip na siya lahat ang gagawa?
Eh, hindi naman siya dito boy sa bahay. Tsaka sabi ko sa kanya, magbabayad siya ng pagbo-board niya dito sa bahay kasi yun naman talagang kasunduan namin eh. Para walang mabaon sa utang na loob. Tapos ngayon, inagaw niyang map sa akin. At ang seryoso ng itsura niya. Ang lagkit niya makatingin. Hay nako Alvin, hayaan mo na. Bumabawi lang ata yun sa'yo. Sa kabutihan mo sa kanya. Ayaw niya ata na nakikita kang nai-stress pa dito sa bahay mo. 'Di ba? Kasi alam nun, stress ka na nga sa trabaho mo. Kasi magpi-principal ka na eh. Kaya yun, siya na gumagawa ng mga gawain mo dito. Tsaka sige na, hayaan mo na siya kasi alam mo naman, yung tao na yon kapag gusto niya talaga, di mo yun mapipigilan. Ah, ganun ba? Sige, hayaan ko na lang muna siya, natatakot na ako eh. Ang tangkad kasi niya na tao tapos baka magalit yun sa akin. Hindi ko kaya kapag mag-away kami at magkasapakan kami. Nako Alvin, huwag kang matakot dun kay David. Nag-aalala lang yun sa'yo, di ka sasaktan nun. Tsaka marami yung tinanong sa akin tungkol sa'yo. Parang gusto ka nga nun makilala pa ng lubusan. Ha? Ako? Gusto akong makilala niya ng lubusan? Border lang natin siya dito sa bahay eh. Hindi tayo pwede makipagkaibigan sa kanya, Neil. Nako Alvin, hayaan mo na lang. Mabait naman yung tao sa'yo eh. Pero kahit na, bawal ako makipagtropa kahit kanino. Kasi may pinangangalagaan akong imahe sa eskwelahan dito sa bahay natin eh. Baka maapektuhan ng imahe ko eh. Alvin, iba si Neil. Hindi siya pala inom at hindi siya nagdodroga. Maayos at seryosong tao siya. Pero natatakot ako sa kanya eh. Kanina nga eh, nakakatakot siya nung inagaw niya yung map ko eh. Talo niya ako eh, malamya ako, tapos siyang lakas niya. Tapos mga agaw ng map, ang lakas niya eh. Tapos baka barumbado siya eh. Baka bigla na lang yung sapakin ako kapag napikon ko siya. Nako, malabo yan Alvin. Sigurado ako na gusto ka lang naman tulungan ni David at makilala ka pa ng lubusan. Grabe naman. Lalaki siya diba? Bakit niya naman kikilalanin ng isang lalaki na guro na kagaya ko? Ewan ko rin, baka gusto lang naman atang makipagkaibigan kasi ang bait mo sa kanya, di ba? Gusto ko lang ata niya maging isang matalik na kaibigan. Siguro nga, sana nga yun lang. Sir Will, pumunta ako sa likod ng bahay para kunin ang mga nakasampay kong mga uniform doon. Mga uniform ko sa pagiging teacher, ngunit pagdating ko po doon, ando na po si David. Alam na alam niya talaga ang mga susunod kong gagawin kapag andito na ako sa bahay. Kinukuha na ni David isa-isa ang mga uniform ko na nakasampay doon sa likod ng bahay. Ngunit pinagsabihan ko siya, David, akin na yan. Di ba pagod na pagod ka buong maghapon? Nag-aabala ka pa dyan sa pagkuha ng mga uniform ko? Magpahinga ka na doon kasi alam ko bugbog sarado ang katawan mo sa construction sa bayan eh. Ako na nga lang yan, David. Mga damit ko naman yan eh. Ako na bahala dyan. Wika ko po noon sa kanya at dito na po siya nagsalita, Sir Will. Sir, hayaan mo na. Hayaan mo akong makaganti man lang sa mga tulong mo sa akin. Maliit na bagay lang naman itong mga uniform mo na ililigpit ko sa cabinet mo. Diretso na ba ito doon? Pwede naman pero ako na lang siguro kasi nakakahiya sa'yo eh. Pagod na pagod ka na buong maghapon eh. Tapos magtatrabaho ka pa dito sa bahay. Hindi naman libre ang pagtira mo dito, nagbo-board ka nga dito. 1,000 ang bayad mo dito kada buwan, di ba? So di mo kailangan pagsilbihan ako. Pagod ka na, sige na. Ako na lang yan. Ako? Pagod? Hindi po sir ah. Sanay ako sa trabaho ko sa construction sa bayan, saka eto pala sir, 1,000. Bayad ko sa renta doon sa kwarto na pinapagamit mo sa amin ng mga anak ko. Nag-advance na kasi ako sa boss ko doon eh, kasi nakakahiya sa'yo kapag hindi ako nag-deposit. Magbabayad ka na agad. Hindi ka pa nga umaabot ng 30 araw dito sa bahay ko eh. Tsaka hindi pa naman ako naniningil sa'yo. Tsaka
Wala pa kayo isang buwan dito ng mga anak mo tapos ang aga mo magbayad. Mabuti na po ang advance, sir. Ito, bayad ko. Naku, wag na muna. Itabi mo na muna yan. Sweldo mo ata yan sa pagkukonstruction mo. Pinaghirapan mo yan buong maghapon eh. Sir naman eh. Ako na nga po nagpipilit at tanggapin mo na to. Hindi pwedeng ang bait mo sa akin. Naguguluhan na ako sa ginagawa mo sa akin. Hindi ko na alam ang nangyayari sa akin. Bakit? Halos lahat ng gawain dito sa bahay gusto kong gawin. Makaganti lang sa kabaitan mo sa akin. 2 linggo pa lang ako dito sa bahay mo pero para na akong mababaliw sa sobrang bait mo sa akin. Gusto kong makaganti sa'yo at ayokong maging pabigat dito sa bahay mo. Ha? Hindi ka naman pabigat dito sa bahay ah. Tsaka, hindi pa naman 1 buwan. Huwag mo nang isipin yung mga naiisip mo ngayon. Ha? Okay naman tayo, di ba? Hindi naman kita sinisingil eh. Tsaka, huwag kang mahihiya sa akin. Nauunawaan ko ang kalagayan ng buhay mo. David. Dito na po Sir Will biglang umalis si David. Nagtampo. At pumunta ata yun sa kusina. Ang bilis niyang magtampo sa akin porket kinontra ko siya. Hindi ko maintindihan si David nung mga panahon na yun. Bakit naman siya magtatampo agad at maguguluhan daw? Dahil daw sa kabutihan ko sa kanya. At bakit? Ewan ko ba? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Hindi ko siya sinundan sa kusina. Pero narinig ko na nagtitimpla siya ng kape doon. Kinakabahan ako. Matindi siya magsalita eh. Diretso talaga magsalita. At ano bang nangyayari sa kanya? Ito bang unang beses na may lalaki na nagpapakita ng kabutihan at malasakit sa kanya? Pumunta ako kay Neil. Tinanong ko si Neil. Neil, sabi ni David, naguguluhan na daw siya. Para daw siya masisiraan ng ulo kung paano makakaganti sa kabutihan at pagmamalasakit ko sa kanya at sa pamilya niya. Ano nangyayari doon, Neil? Nako, Alvin. Sino ba naman ang hindi maguguluhan sa ginagawa mo? Halos lahat na lang. Kung makagastos ka sa mga anak niya, kung makaalaga ka kay David, palagi mong tinatabihan ng pagkain. Lahat ng kaabaitan nasa iyo na, Alvin. Lahat yun ibinibigay mo kay David. Sino ba naman ang hindi maguguluhan at mababaliw ka kaisip ng mga ginagawa mo sa kanya, di ba? Tapos tuwing uuwi siya galing trabaho, palaging may pagkaing nakaabang sa kanya doon sa kusina. Tapos kahapon, binigyan mo pa ng mga bagong damit yung mga anak niya. So, magtataka ka pa kung bakit nagkakaganon si David? Sa madaling sabi, hindi niya na kinakaya ang malasakit at kagandahang loob mo sa kanya. Nahuhulog na ang loob niya sa'yo, Alvin. Lalaki yan si David. Inosente yan. Hindi yan kagaya ng mga dating lalaki na nakilala mo sa buhay mo. Alam mo ba yun, Alvin? Hindi niya alam ang mga nangyayari sa kanya. Kaya, tapos pareho kayong lalaki. As straight siya. Lunod na yung tao na yan sa kagandahan ng ugali mo na pinapakita mo sa kanya. Kaya, gulong-gulo na talaga yan. Ganon. Ano naman kung ginagawa ko yun para sa kanya? Hindi naman nga ako humihingi ng kapalit sa lahat ng tulong ko sa kanya eh. Yun na nga eh, Alvin. Dahil hindi ka humihingi ng kapalit, lalong nagpapagulo yan sa sitwasyon. Uwi ka po noon ni Neil, Sir Will sa akin. Yan po palagi ang kasama ko sa pagiging teacher ko sa eskwelahan dito sa bayan namin. Yan po si Neil, co-teacher ko. Alvin, lahat ng gawain dito sa bahay, siya na ang gumagawa para sa'yo. Lahat ng sira dito sa bahay, inayos niya para sa'yo. Para hindi ka na maghanap ng repairman sa bahay. Para makasave ka ng pera. Yun naman pala eh. Di magpapasalamat na lang ako sa kanya. Para hindi na siya maguluhan pa.
Baka gusto lang niyang marinig na nagpapasalamat daw sa kanya ng marami. Ikaw bahala, Alvin. Basta payo ko sa'yo, ano man ang mangyari sa inyo dyan sa kusina pag kinausap mo siya, pabayaan mo lang siya kasi napapraning na yung tao sa'yo eh. Ay naku Ewan, di ko rin alam ang gagawin kapag may mga ganitong taong naguguluhan din sa akin eh. Sinong hindi maguguluhan? Eh wala yan alam kundi maghanap buhay para sa mga anak niya. Tapos sobra-sobra ka kong tumulong sa kanya. Tapos ngayon, talagang ginulo mo ng utak niya. Ginagawan mo siya ng kabutihan na ni minsan hindi niya naranasan sa babae na napangasawa niya noon. Ang dami mong tulong sa kanya, Alvin. Sobra-sobra. Kaya dapat expected mo na magugulot mo talagang utak ng isang tao na yan. Mahirap sa isang lalaki na mahulog ang loob sa isang kapwa lalaki dahil hindi nila alam kung paano yun nangyayari. So anong ibig mong sabihin? Nahuhulog ang loob niya sa akin na para bang nagkakagusto na siya sa akin? Gaya ng isang lalaki na nagkakagusto sa babae? Siguro baka nga ganun, pero hindi niya alam yun. Hindi ko rin alam kung... Pero malalaman mo yan kapag tinanong mo siya doon sa kusina kung ano ba talagang nangyayari sa kanya. Dahil pagdating sa iyo, Alvin, halos lahat ng gusto niyang gawin dito sa bahay. Lahat ng gusto niyang gawin na yung mga sira dito sa bahay mo, halos lahat gusto niya ayusin. Pati paglalaban ng damit mo, gusto niya nang gawin. Kulang na lang magpaalipin siya sa iyo dito sa bahay mo para lang matuwa ka sa kanya. Ako na mismo ang saksi, Alvin, kay David. Ang lakas ng impact mo sa kanya. Alvin, grabe yung impact mo kay David. Naku Neil, wala akong alam sa mga sinasabi mo. Ang alam ko lang ay gusto ko lang naman makatulong sa kapwa-tao ko. Sa kanya, kung ano man ang nangyayari sa kanya, ngayon di ko alam yan. Kung wala kang alam, puntahan mo na siya sa kusina at linawin mo lahat. Hindi yung ilulubog mo yung tao sa isang pakiramdam na hindi niya alam. Kausapin mo na sa kusina si David. At pinuntahan ko po sa kusina si David, Sir Will. Pagbungad ko pa lang sa may kusina, naabutan ko si David na nag-aayos ng stove ng gasol. Oh, David! Tama na yan. Ako na mag-aayos yan. Nakakahiya na sa'yo eh. Hindi, sir. Gawin ko na kasi, magluluto kayo bukas eh. Kailangan nyo ng stove na to. David, ano ba? Bakit halos na lang ng problema dito sa bahay? Inaayos mo ha? Dito na po hindi kumibo, Sir Will, si David at hindi na ako kinausap bagkus ay kinumpunin niya ang stove ng gasol hanggang sa maayos niya po ito. Pagkaayos niya, noon agad, umalis po siya at lumabas siya ng bahay. Parang nagalit ata siya nung magtaas ako ng boses at tinanong ko lang naman siya kung bakit lahat ng problema sa bahay inaayos niya. Abay matampuhin palang tao na ito porket nasita ko ng bahagya, ganun na lamang. Eh hindi naman gaanong mataas yung boses ko ng mga oras na yon. Siguro naisip niya, nire-reject ko na ang tulong niya. Opo, parang binabaliwala ko na ang tulong niya. Kaya bigla siya nagtampo. Eh di sinundan ko po siya sa labas ng bahay para makapag-sorry po ako. Lumabas ako ng bahay at nakita ko siya sa may puno ng niyog doon. Lumapit ako sa may bandang likuran niya, Sir Will, upang marinig niya ako agad kapag nagsalita ako. At nung nagsasalita na ako sa likod niya, David, pasensya ka na kung medyo napataas yung tono ng boses ko sa pagsasalita ko kanina sa'yo. Pero hindi naman ako galit sa'yo. Nahihiya na lang talaga ako kasi ang dami mo nang naitulong sa akin dito sa bahay ko eh. Sana maintindihan mo kung bakit pinapatigil na kita kanina. Ngunit lumingon po siya sa akin, Sir Will, at direktang tumingin sa mga mata ko ng mata niya at nagsalita po siya ng mga ganito. Sir, bakit ba kung makapagsalita kayo? Para akong walang kwenta. Wika niya po noon. Sumagot ako kasi yun pala ang laman ng puso niya. Akala niya iniisip ko na wala siyang kwenta. David, wala akong sinasabi na ganyan na wala kang kwenta. Pinapatigil lang kita kanina eh.
Kasi 'di ba, pagod ka maghapon sa construction, sa trabaho mo dun sa bayan. Tapos kung ano-ano pang inaatupag mo sa kusina, ako na nga nag-aalala sa'yo. Baka maabuso mong katawan mo, magpahinga ka na doon. Ngunit hindi pa nga ako nakakapagpaliwanag ng marami. Bigla po si David lumapit sa akin, Sir Will, at sumampa ang buong katawan niya sa harapan ko. At ang tiyan niya sa may tiyan ko nagkabanggaan. Pati ang dibdib ko nabangga ng dibdib niya. Sobrang lapit po niya. Sabay dahan-dahan po niyang inilagay ang braso niya sa ibabaw ng balikat ko, na para bang inakbayan niya ako ng harapan. Para bang inaakbayan niya akong magkaharap kami. Na para bang nagpapahinga na po siya sa balikat ko, ang bigat po niya. Hindi po ako estatwa, ba't kaya po niya yon ginawa? At may mga sinabi pa siya na talagang ikinagulat ko po noon, Sir Will. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa tenga ko habang nakapatong ang malalaki niyang braso sa balikat ko, na para bang gusto niya akong yakapin. At ganito po ang mga sinabi niya. Ilalahad ko na po sa sulat na ito upang malaman ng lahat ng mga tao na may mga tao po palang ganito. Kaya nga po ako napasulat sa inyo, Sir Will, dahil kahit ako, nagulat talaga ako na may tao po palang ganito. Ganito ang mga sinabi ni David noong gabi na yon. Sir, pabayaan niyo akong sabihin ko lahat ng nararamdaman ko sa inyo ngayon. Makinig po kayo sa akin. Oo, nakikinig ako. Sabihin mo na. Bilisan mo. Baka makita tayo dito ni Neil. Baka kung anong isipin niyo na ginagawa mo sa akin. Ito na nga po, sir eh. Sasabihin ko ng totoo kasi hindi ko na kaya. Hindi ko na alam kung paano itataguyod ang 5 kong mga anak. Hirap na ako sa pagbabudget sa kanila ng kinikita kong 600 pesos sa construction doon sa bayan. Kaya kung ano-ano na pong mga bagay na naiisip kong ayusin dito sa bahay mo, gusto ko pong magpa-impress sa inyo. Gusto ko po sana, sir, gawin nyo na lang akong toy boy. Pwede nyong gawin lahat ng gusto mo sa akin. Hindi ako papalag. Lahat ng gusto nyo, pwede kong ibigay ngayong gabi dun sa kwarto mo. Ha? Ano akala mo sa akin? Bakla? Nanggagamit ng lalaki para sumaya ang sarili? Bakit mo ba sinasabi ang mga ganito sa akin, David? Yun bang tingin mo sa akin? Hindi naman po, sir eh. Pero ramdam ko na may gusto kayo sa akin eh. Handa akong magpaalipin sa inyo habang buhay dito sa bahay mo. Basta, huwag niyo pong iiwan ang mga anak ko. Yan po, Sir Will, ang mga sinabi ni David sa akin noon. Para bang siya yung taong nawala na ng pag-asa na maitaguyod ang mga anak niya. Huwag ko raw pong iiwan ang mga anak niya dahil construction worker lang daw po siya, na para bang natatakot na siya sa future kung paano niya itataguyod ang 5 niyang anak. Eh ako naman po, porket alam po niya na sumisweldo ako ng 40,000 kada buwan dahil magpiprinsipal na ako. At parang naramdaman niya na may gusto ata raw ako sa kanya. Yun po ang mga sinabi niya sa akin nung gabi na yun. Gawin ko na lang daw po siyang toy boy. Nakakapangbaba ng pagkatao, nakakapangliit, pakinggan. Pero kahit ako, hindi ko alam kung paano niya sinabi ang mga bagay na yun sa akin. May mga lalaki po palang handang sumuko sa isang tao para lang mawala ang stress nila sa buhay nila. Opo, aamin ako. Medyo may crush na po ata talaga ako sa kanya, pero hindi pa naman po umaabot sa punto na gusto ko siyang maging akin, dahil kahit ako naguguluhan din ako sa sarili ko eh. Alam ko na mali na ang lalaki ay mag-ano sa kapwa lalaki. Kaya hanggang ngayon nga po, ni minsan hindi ko nagawang mag-jowa ng lalaki na yan eh. Pati babae, ayaw ko rin kasi ayaw ko rin talagang magkasala, Sir Will, at mangloko ng tao. Ngunit ito pong si David,
ang nag-uudyok sa akin ngayon para makagawa ng kasalanan? Bakit parang tinutukso niya ako na makagawa ng kasalanan? Hindi naman ako itsurang bakla. Hindi naman ako mukhang bakla na mahaba ang buhok. Bakit ang lakas ng pakiramdam niya na gusto ko siya? Dahil ba ito sa mga tulong na ginawa ko sa kanya at sa mga anak niya? At dahil rin ba ito sa stable na trabaho ko, stable income ko ngayon? Gulong-gulo na rin po talagang utak ko ngayon, Sir Will. At sa pagpapatuloy po ng sulat na ito, sasabihin ko ng mga sumunod pang kaganapan nung gabi na yun. Boy toy po pala. Ano, sir? Bakit hindi ka makasagot? Ayaw mo ba sa akin? Hindi. Hindi ko rin kasi alam yung boy toy eh. Umiiwas nga ako sa kasalanan eh. Wala akong alam dyan eh. Sir, matanda ka na. 29 ka na. Pwede ka nang mag-explore sa buhay mo. Huwag kang puro trabaho. Eto ako. Pwede mo akong magamit anumang oras na gusto mo. David, masama ang mga naiisip mo. Natatakot ako sa mga sinasabi mo eh. Ang alam ko lang ay kailangan kitang tulungan. Lalo sa mga gastusin sa mga anak mo. At wala naman akong inihinging kapalit eh. Eh yun na nga sir eh. Hindi ka humihingi ng kapalit. Kaya nasisiraan ako ng bait. Hindi ko alam kung paano ka babayaran. Lahat na lang ng sira dito sa bahay ginawa ko na para lang sa'yo. Para lang makabayad sa'yo. Dahil ayaw kong matigil. Lahat ng tulong na binibigay nyo sa akin at sa mga anak ko. Ayaw kong mawala yun. Lalo na yung atensyon na binibigay mo sa akin. Ngayon lang ako nakakita ng tao na kagaya mo. At kapag nawala pa yan, di ko kakayanin. Yan po, Sir Will, ang mga huling sinabi niya. Hindi niya raw kakayanin kung mawala pa ako sa buhay niya. Eh, paano naman ako mawawala? Eh, magiging principal na ako dito sa bayan. Saan naman ako pupunta? Bakit po, Sir Will, may mga lalaki na construction worker na parabang nawalan na po ng pag-asa na yumaman sa buhay nila? Na parang gusto na lamang nilang sumama sa isang guro. Nakagaya ko? Ano ba mayroon sa isang guro at ginugusto ng mga lalaking sumama na lang sa isang guro habang buhay? Dahil po ba sa stable na trabaho nila? Eh, hindi naman po ganun kalaki ang sweldo namin. 40,000 nga po lamang eh. Minsan nga po, naglo-loan pa kami sa bangko, makapagpatayo lang ng bahay o makabili lang ng motor o sasakyan. Bakit po ganyan si David? Hindi naman po ako manggagamit ng isang lalaki at wala nga po ako alam sa pagiging boy toy nila dahil ang ginagawa ko na lang naman ay naaawa lang naman ako sa mga anak niya at sa kanya. Kaya ang ginawa ko, habang inaakbayan niya ako at parang yayakapin niya na ako, kumalas po ako. Bumitaw ako at umalis ako sa harapan niya. David, tama na. Hindi na ako makahinga. Matulog na muna tayo at magpahinga dahil gulong-gulo na rin talagang isip ko sa mga sinasabi mo sa akin. Hindi ko alam ang magiging reaction ko dyan eh. Bakit? Nangihina ka ba? Sa mga sinasabi ko sa'yo? Dahil gusto mo rin talaga ako? Eto ako. Pwede mo ako gamitin ngayong gabi. Hindi ako papalag. Ikaw nang bahala sa akin. Total, napakabait nyo naman ng tao at deserve nyo ang isang lalaki, di ba? Dito na po ako dali-daling umalis, Sir Will. Natakot na ako kay David kasi napakalaking tao niya. Ang tangkad niya eh. Dumiretso na po ako sa kwarto ko noon. Ngunit humabol po pala siya. At bago ko pa masarado ang pinto, ipinaipit niya po ang kamay niya sa may pinto dahilan kung kaya hindi ko na isara ng tuluyan ang pinto. Bigla po siyang pumasok sa kwarto ko at itinulak niya ako sa higahan ko. Dito na po naganap ang lahat. Kahit wala po akong alam, tinuruan niya po akong makagawa ng isang bagay na hindi ko po talaga gawain. At Sir Will, wala na. Dito na po nawala ang pagiging inosente ko nang ipinakita niya po mismo sa mga mata ko Opo,
Si David, pinangunahan niya po ang mga pangyayari niya yon. Sa mga pangyayari po na yon, ewan ko ba, siya pala ang malala eh. Siguro nung kabataan niya, namamakla po itong si David. Alam na alam niya yung mga gawain na yun, mga bagay na yun. Ewan ko ba, Sir Will, gulong-gulo ako ng gabi na yun. Inosente ako at hindi ko alam na aabot ako sa sitwasyon na ganun. Nawala ang pagka-inosente ko sa mga ginawa ni David at sa ipinakita niya sa akin. Grabe pala siya. Ganun pala pag matatangkad. Napakatindi rin po pala talaga, Sir Will. At natapos yung gabi na yun, hindi ko talaga alam ang pagkatapos nung gabi na yun, tinignan ko yung tuhod ko habang nakahiga po ako doon sa higaan ko. Nangihina po talagang tuhod ko eh. Sir Will, update ko lang po kayo sa ngayon kay David. Andito po pa rin siya sa bahay ko. Pero palagi po siya nakabantay dito sa bahay pag galing niya ng construction. Na para bang, ewan ko ba, binabantayan niya ako na para bang ayaw niyang may pumupunta dito na ibang mga lalaki na kaibigan ko. Gordyado na po ako. Ano po bang nangyayari sa kanya, Sir Will? Kaya po na ipadala ko ang sulat na ito kasi si David, palagi po siyang nakabantay sa akin. Baliw na po ba siya? Hindi naman ako namimilit ng taong ayaw sa akin eh. Kasi confident naman po ako sa sarili ko. Ayaw ko nga po makagawa ng kasalanan. Kaso itong si David, ngayon palagi po siyang nandito sa bahay. Gordyado na po itong bahay. Hindi po siya nagpapapasok ng kung sino mang lalaki na makikipag-jamming sa akin. Pati kay si Neil nadadamay din. Kaya minsan si Neil, yung kaibigan ko na teacher, umaalis na lang yun ng mag-isa dito sa bahay. Iniiwan na lang kami dito ni David kasi si David para pong praning na. Ewan ko ba, Sir Will? Ano bang nangyari dito sa tao na ito? Sana po ma-advisean niya ako sa mga nakapakinig ng sulat ko na ito. Mag-comment na lamang po kayo at babasahin ko na lang po ang mga comment ninyo dito sa video na ito na Sir Will. Maraming salamat po, Sir Will, sa pagbasa niyo ng kwento na ito.